guys! Welcome to my channel. Today, gagawa naman tayo ng 3D butterfly themed cake. Actually, this is not my first time to make a 3D butterfly cake, but dahil hindi pa nga uso ang vlogging noon, hindi ko siya na-i-film. So, today, papakita ko sa inyo the easiest way in making a butterfly cake. Well, ang flavor ng cake natin for today's video is mocha chiffon with choco mousse filling. Bali, ay yung dinadrizzle ko na yan guys ay choco fudge yan siya. And then, ang ating mocha chiffon and ang ating chocolate mousse. Ang icing na gamit ko dito guys ay non-dairy whipped cream. And then, dinidrizzle natin siya ng caramel fudge from Bakersfield para ma-enhance palalo yung kasi nagko-complement siya doon sa ating mocha flavor. So, ayan guys, bali 4 layers to siya ng 8 inches. Bali 8 by 4 to siya guys na round cake. And then, kung mapapansin nyo, naglalagay ulit ako ng rim na color white na whipped cream sa gilid. Para maiwasan natin na yung chocolate mousse natin na yan ay humawa sa final coating natin mamaya. Mamaya papakita ko sa inyo kasi may humawa dyan eh. Papakita ko sa inyo kung yung sinasabi ko nagmo-molds-mold siya na pangit siya tingnan. Yan yung pinaka-reason ko kung bakit ako naglalagay ng rim na color white sa gilid. At kung ano yung magandang gawin natin para ma-resolve yung ating problem. And one thing more, very important din na nagka-crumb coat tayo ng ating cake. Ang crumb coating na tinatawag guys ay yung paglalagay natin ng very thin layer lang ng ating icing sa ating cake para nasi-sealed natin ang ating cake, yung walang malalaglag na mga cake crumbs kasi kapag kumalat yan siya, papangit. So, ayan guys, yung 8 inches natin na cake, dinivide lang natin sa dalawa. Bale, ito yung easiest way guys ng paggawa ng butterfly na less ang kanyang carvings para wala tayong nasasayang na mga butter. Wala tayong, kasi 'di ba kapag kinarve natin ng isang cake, lalo siyang lumiliit na lumiliit. So ito guys, ito yung pinaka easiest way and convenient and at the same time less sa ating trabaho. Kasi minsan kapag magka-carve tayo, hindi siya pantay, 'di ba? Yan sinadya ko yan siya guys na parang pahilis ng konti para mas lumaki yung bottom part ng ating wings. And then naglalagay tayo ng lines sa ating gilid. Ganyan lang tayo coat ng ating cake guys. Syempre after natin i-crumb coat yun kanina guys, nilagay ko yun siya muna sa ref para mag-set yung ating icing. Bali nilabas ko na siya ulit and then ayan, dahil nakalimutan ko i-crumb coat yung part na yan, yung side na yon na visible yung ating layers ng ating cake. Ayan, yan yung dahilan kung bakit and then nagdumikit o lumabas yung sinasabi ko kaninang parang humawa yung ating chocolate mousse dun sa ating final coating. Bali, yan, nakalimutan ko i-carve ng bahagya dito sa gilid para magmukhang wings. Then, yan guys, continue na tayo sa ating pag-coat ng ating cake. Bali, ang cake ko nga, sabi ko nga palagi, ang cake ko lang ay color white. And then, later na tayo mag-color kapag nagpa-final coating na tayo. Doon lang ako naglalagay ng aking color. Kasi, hindi rin naman maganda sa health, lalong-lalo na ng mga bata na maraming food color. And then, minsan kapag sobrang dami din ng food color, nag-iiwan siya ng bitter aftertaste. Lalo na kapag hinahabol natin ma-achieve yung yung mga masculine colors guys. Tulad ng yung red, yung mga bright na red, and then navy blue, dark blue, green, mga ganon. Yung parang mga color ng mga Superman, yung mga ganon.
kapag ka ganun, and lalong-lalo na yung black pumapait talaga kapag ka marami tayong nilagay na food color. Kasi pag hindi din naman natin dinamihan, ay hindi natin ma-achieve yung color na yon. Yung red nagiging peach or pinkish, ganun. And then yung black nagiging gray, ganun. So, diba yun guys, sobrang dali lang nating nagawa at sobrang bilis. Kasi naka-speed siya eh. Naka-time-lapse siya. Kaya mabilis. Pero sa totoong buhay guys, sobrang bagal ko dyan gumawa. And then, ayan, papakinisin lang natin yung gilid. Kahit na may design tayo dyan na ilalagay sa gilid kanina, nakasanayan ko na kasi na pakinisin yung gilid ng aking mga cakes, kaya pinakinis ko yan siya. Aside from using spatula and scrapers, bali pinakinis ko pa yan siya ng ating very very thin na acetate para sobrang kinis niya. O diba guys, sobrang dali lang niyang gawin. And at the same time, wala tayong nasayang na ating cake kasi very very minimal yung ating kinarb. Yung dyan lang sa gilid para magkaroon lang siya ng shape. So, konti lang yon. Pero kung gagawa tayo ng ganitong size and then hindi natin ginawa yung steps na ginawa natin kanina, bali gagamit tayo kasi ang total nito, ang cake board niyan guys ay 12 inches yan. So kung hindi natin ginawa yung kanina at doon tayo nag-bake sa para mag-carve tayo, doon tayo nag-bake sa baking pan talaga, kunwari square or rectangle or round na i-carve natin yung mga portions dyan. Bali, gagamit tayo ng mas malaking pan. So, mas malaking pan, like for example, ito ay 12 inches na total. Bali, kung yun ang ginamit natin, ay mas marami tayong butter na magagamit. Mas marami tayong ingredients, bali, dodoble natin yung recipe na ginawa natin kanina kung hindi natin ginawa to. Bali naman, ito naman yung ating pang-color sa taas. Bali, gumagawa ko dyan ng turquoise color. Turquoise ba yung tamang pronunciation nun? Basta yung parang green siya and then hinaluan siya ng blue kasi ayoko naman nung parang parang puro blue ang color ng ating butterfly kasi 'di ba ang ating butterfly maski hindi siya pink kumbaga very very colorful sila and alive na alive kasi ang gusto ng ating birthday celebrant ay hindi siya yung pa girly na na type ng babae. Ayaw niya nung mga sobrang dami ng pink and then gusto niya yung parang mga blue, mga pang nature, ganun. Kaya ganito na lang yung naisip kong color. Bali, ayan, gumagamit lang tayo dyan ng palette knife para i-blend natin yung ating color and feel ko yan kasi para bang naglalaro ka, para kang nagpipaint, ganun. Bali, biniblend lang natin siya ng biniblend para mag-thin ang ating color. And then, paggaya ng gamit natin yung ating palette knife ay para siyang yung nagiging gradient ba ang tawag doon? Ombre. Yung parang nagiging ombre. At ayan, kung makikita nyo yung aking mga icing kanina, doon sa color pink ay yun lang, ganun lang kakonti yung aking mga minix na mga colored na icing. Then naglalagay din tayo dyan ng konting-konti lang na pink kasi ayaw niya ng sobrang pink. Pero syempre dahil butterfly to, mas maganda kapag meron pa rin siyang touch ng pink. Pero syempre papatungan natin siya mamaya para konting-konting touch ng pink na lang yung matira. Bali, combination to siya ng yun nga yung turquoise color, turquoise blue, ewan ko kung anong tawag dyan, basta yung turquoise and yung very light pink, very very lilac and yung green. Pero yung green ko ay hinaluan ko siya ng konting yellow and konting brown para maging
hindi rin ganun katingkad yung ating color. Bale, itong cake na to, basically, maano talaga siya yung sobrang dali lang niyang gawin, pero hindi siya ganun ka mabilis gawin. Matagal siya gawin kasi kumakain siya ng sobrang daming oras. Kasi, yan, mukha lang yan mabilis, pero napakaraming steps, and then, yun, marami kang oras na antayin kasi syempre, tulad niyan yung cake ko kanina na color white, kailangan pa muna mag-antay ng sapat na oras para mag-chilled muna sa ref. Bawat steps na ginagawa ko dito ay binabalik ko muna siya sa chiller para kapag katulad niya na nag-a-apply ako ng ating color dun sa top, siya yung hindi siya sumasama yung ating color white doon sa ating mga colored na icing. Kasi, na siya talaga, properly chilled na siya talaga. And then, naglalagay lang tayo dyan ng color brown dyan sa gitna. Bali, yung color brown na yan, may halo na rin siya. Yung mga tira-tira nating icing kanina, lahat ng color na yan, may pink, may purple, may yung green, ganun, pinaghalo-halo ko. And then, nilagyan ko siya ng chocolate flavoring, kaya konting-konting patak lang ng chocolate flavoring. Kaya naging ganyan yung color. Yan din yun nasa sample photo ng ating client. Na guys, papakita ko na sa inyo yung sinasabi kong parang nagiging molds. Pansinin nyo guys, yun nasa part na sa gilid, ayun yung tinakpan ko guys. Nakita nyo may brown dun kanina kasi guys, tumagos yung ating filling, color ng ating filling dun sa gilid. Yun yung reason kung bakit ako naglalagay ng white na rim dun sa gilid. So ayun na yan guys, konting-konting touch na lang yan, yung ating mga ginamit kanina mga icing, papahid-pahid lang natin dyan para magkaroon lang ng texture. And then hanggang sa ating cake board ay lalagyan natin siya. And then maglalagay na lang din tayo dyan ng ng ating mga edible pearls, mga dragées, and magpapipe na lang tayo ng rose gamit yung ating petal tip. So yun na guys, almost done na yan siya. Ano guys, maganda ba? Char. Gandang-ganda ako sa cake na to, and wala talaga ako sanang balak upload today, mag-edit, mag-voice over, kaso lang because today is February 9 and sa mga nakakalamay, alam nyo na yun, medyo hindi maganda yung aking feeling emotionally today kasi medyo malungkot eh. Pero hayaan nyo na, carry lang. Wala naman kasi mangyayari kung magpapadala tayo sa ating emosyon, ganyan. Hala, iba na. So yun na guys, I'm very excited to share this to all of you kasi ang cute nyo guys, at dito sa channel ko ay first time nyo itong makikita, kaya yan. So yun na guys, nagpa-pipe na tayo ng ating rose using our petal tip. Bali yung ating petal tip guys, medyo makapal siya sa babang part and then manipis siya doon sa top part. Ganyan na yung mas gusto ko, yung ganyan na mas manipis yung ating petals. So kapag gusto nating makapal yung ating petals, baliktarin natin yung ating piping tip, 'di ba? Pero yan kasi parang siya talaga, makatotohanan siya talaga kapag manipis yung nasa taas na part. So ayan na guys, nagpa-pipe na lang din tayo ng ating leaves dyan using our leaf tip. Bali, pwede nyo naman i-search yan guys sa Google kung anong itsura niya ng leaf tip. Ganyan yung pinakamagandang gamitin na para sa mga dahon. Ganyan. At
ito nga ang part na ito ay inabot na ako ng umaga dito. Umaga na. Sabi ko nga sa inyo guys, napakadali lang niyang gawin pero hindi siya mabilis gawin. So, inabot na ako ng umaga dito. And then, pumasok na rin yung aking bunso and papasok na rin si kuya kasi sobrang aga nung pasok nila. Ang bunso kay, ang pinakapasok niya talaga, nag-start sila ng 6 a.m. So, meaning, before 6 a.m. ay nakaalis na siya. Yung video kanina, finalm ko siya ng gabi. And then, ito umaga na to. Umaga na rin naman ako kung naglalagay ng aking mga decors para kunwari yan dredges na yan. Kapag tumagal kasi yan sa ref guys, nagmo-moist siya. And then, medyo, medyo nabubura yung kanyang pagka-shiny na part. So, ayan, every time na gumagawa ako ng cake, pinapahawakan ko sa anak ko, sa panganay ko, yung aking cake para nakikita ng aking mga clients kung yung pinaka-actual photo, kung gaano siya kalaki, ganon. Pinapahawakan ko sa kanya. Kasi guys, hindi ganon kadali mag-explain sa, hindi naman lahat ha, pero sa ating mga clients, kung yung bang itatanong nila kung gaano nga kalaki. For example, yung 6 inches, 6x4, kahit nasabihin mo sa kanya na 6 inches pa ma'am yung diameter ng ating cake and then yung height niya ay 4 inches, hindi pa rin nila kayang i-visualize yon. Maski ako, kung hindi ako baker, ganun din. Pero ang itatanong nila sa akin, kasi laki ba yan ng cake ng Goldilocks or ng Red Ribbon? Diba guys, iba-iba din naman yung size ng mga cakes ng Goldilocks at Red Ribbon. Pero tingin ko ang size, ang pinaka regular size nila doon ay 8 inches. 8x3 yata yung pinaka-regular doon. Kasi guys, alam nyo naman, medyo matagal-tagal na akong hindi bumibili ng cake. Mga na guys, mag 9 years na. Kasi 9 years na din naman tayo sa industry. Almost 9 years, wala pa sa April pa. Magna 9 years na tayo sa industry. So, matagal na ako hindi bumibili ng cake. And then, even before, hindi talaga ako mahilig sa cake. Kasi yung aking taste buds ay gusto niya talaga nung mga pagkain na maaasim, yung mga ulam, yung mga malalasa, ganun talaga. Hindi ako mahilig sa sa matatamis. Hindi ako mahilig sa desserts actually. Bali, ang pinaka kinakain ko lang talaga na cake ay kinakain ko naman yan lahat ha, pero hindi ganun kadami. Yung cheesecake, yung ganun, yung wala lang flavor, yung ganun. Yung basta lahat ng cheese, yun pala, lahat ng cheese masarap para sa akin. Lalo na yung mga pizza, mga burger na maraming cheese, ganun, yun yung aking mga favorites. So, kapag tinatanong ako ng aking mga clients na sa size, yun na lang ang pinapadala ko. Yung picture ng anak kong panganay para makita nila kung gaano kalaki. And thank you so much to my new client, Ma'am Miles. Thank you so much for trusting us po. Thank you at nagustuhan niyo po and happy birthday. And also, thank you to my friend CJ, thank you so much guys sa pag-refer sa inyong mga friends and family. Thank you guys, thank you. Sobrang laking tulong ng inyong mga referral sa akin at sa aking hanap buhay. Lalong-lalo na sa mga anak ko. Syempre guys, diba? Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. So, yun lang guys. Thank you so much for all your love and support. Thank you guys for watching my videos. Thank you so much. Hope na meron kayong natutunan sa akin for today's video. And if you like this video, please like, share, comment, and subscribe. Of course, please share this video to your family and friends.
Kasi napakalaking tulong na niyan guys sa aking channel. At syempre, kung umuunlad yung channel ko, ay mas marami pa ako may share sa inyo ng mga baking tips and techniques. Yun lang guys. Thank you so much and see you again next time. Bye!